Quezon Province pa lang kami mga amigo. Pauwi pala ako ngayon ng Leyte mga amigo. Hindi ako nakapag-update kanina nung umalis kami dahil marami akong dala. Mahirap mag-vlog kanina dahil marami akong bin-bin, so wala nang maghahawak sa cellphone. Ngayon pala mga amigo is pauwi tayo ng Leyte, so break muna tayo sa sneaker vlog, and then pakita ko sa inyo mga amigo yung buhay probinsya pagdating ko doon sa Leyte. So ngayon is mag 4 PM na, hindi nandito pa kami sa may bandang Quezon Province. Via bus lang kasi ako kasi medyo na-late kasi ako ng pag-uwi ko. So mahal na kasi yung airplane, nangihinayang na ako kasi yung pamasahe ko ng airplane na one way lang papuntang Tacloban is pwede nang balikan ko na yan pag nagbabas ako. Yun nga lang, sa bus kasi 2 araw yung biyahe ko. So bukas pa ako ng gabi o madaling araw makarating ng Tacloban sa Manila. So yun yung mahirap sa bus, saka masakit sa puwet, basta is lang. Pero naman pagka nag-airplane ka, nasa mga 4,000 to 5,000 na yung pamasahe ngayon, and then yun nga lang, balikan na sa akin yun. So yun mga amigo, kapit na lang sa inyo. Guys, welcome to Port of Matnog. Dito pa kami sa may bandang Bicol. Then 4:35 na. Then ngayon malapit na magbukang liwayway na guys. So, paumaga na. 4:35 pa lang, pero paumaga na siya dito. Patawid na kami ng Allenport. It takes 2 hours mula dito sa ferry patawid na Allen Samar. Ngayon naglo-load pa lang sa mga bus saka mga truck na kasabay dito sa ferry. Yung mga sinasakyan namin bus na karga. So kami nauna kami mga pasahero. So yan, pakita ko sa inyo yung view dito sa pero lagi ko na ito pinapakita pag umuwi ako ng probinsya. Madalas kasi nagbabas na ako guys. So yan, malapit nang magbukang liwayway. Doon kami pupunta, patawid. Andun kasi yung Samar Provinces to papuntang tapos meron kaming mga kasabay ditong ito fast cut siya, so mas mabilis siya dito sa sinakyan namin. Hindi ko lang alam kung para saan to, pero yung mga biyahe dito is mayroon yata ditong Masbate, Romblon, may Batangas kasi pangalan. I'm not sure lang kung para saan yung iba dito, pero kasabayan. Ayan guys, may disco pa nga ako nakita dito sa may Port of Allen sa gilid lang. Siguro may fiesta dito, so kakatapos lang din yung disco. So yung naglo-load ng mga bus dito guys, kasama yung mga sinakyan naming bus. Ayan sa may bandang dulo, yun yung sinakyan namin is Montenegro Line. Tapos mayroon ding dumating, hindi ko lang kung galing siya sa Samar. Nagbabas lang kasi ako, bakasyon muna ako ng Leyte mga amigo. So pass muna tayo sa sneaker vlog. Then ngayon pakita ko lang muna sa inyo yung mangyayari sa probinsya. So dito mga amigo, update ako. Ito guys, so kakarating lang ng barko na to. Hindi ko alam kung saan galing, pero mas malaki kasi siya, malamang hindi ito galing Samar. Pero may mga bus din siya kasama na bus, mga private vehicle. So sila parating pa lang dito sa may Matnog Port. Kami naman paalis maya-maya. Medyo malaki yung barko na to kumpara dito sa sinakyan namin. So padaong siya. So yun yung mga pasahero sa second floor ng building. Tapos dito kahit gabi makapansin mo, may mga padyaw dito. Ayan, yung mga nangihingi ng mga barya-barya. Ayan. Tapos sinisisid nila. So kahit gabi mga amigo, grabe ng tibay ng mga yan. So di tinatablan ng lamig. Pero di ko lang alam kung nakikita nila yung barya pagka inaagis mo. Ito guys, ang ganda pagmasdan yung bukang liwayway
So, itong part na yan, yun sa may medyo paumaga pa lang. Yan yung summer yata na yung banda rito. Pero may mga isla-isla dito. I'm not sure kung anong pangalan ng mga isla. Parang hindi ko alam kung Camiguin or basta mga amigo yung mga malalapit na isla sa Matnog. Kasi nasa Matnog pa rin kami yan. So malapit na siyang mag-umaga. Sa ngayon di pa natin makita yung mga view dito, yung mga bundok dito sa Al kasi medyo dark pa yung portion na to. Pero doon mga amigo, paliwanag na. So malapit na makita yung sikat ng araw guys. Hindi pa umalis yung barko dahil naglo-load pa ng mga buses tsaka mga truck. So view dito guys, diba? Perfect shot. Sarap mag-picture dito. Yeah. So yun guys, nandito na lang muna. Update tayo mamaya pagdating natin sa Leyte. Hindi ako masyado makapag-vlog dun sa dinadaanan dahil halos gabi yung biyahe ko. So ang makikita natin is medyo dark. So makikita lang natin. Ngayon guys, nandito naman tayo sa second floor ng ferry or ng barko. So ang ganda talaga pagmasdan dito. Ayan yung skyline na yan mga amigo, na halong orange saka yellowish yung kulay ng pasikat na araw yun. Tapos ito yung mga pasaherong kasabay natin, diba? So nagaganda. So mas maganda dun sa rooftop kasi kita mo na team view by God. Dito kasi may mga harang tayo din sa rooftop. Pakita ko lang sa inyo yung view dito guys. Sarap mag picture. No, 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 no. Ginagawa mo. Hagis na natin yung barya mga bagyo, mga badyo sa baba. Ayan yung mga nangihingi ng barya. Baka mahulog yung cellphone natin. Ayan, ito kasi may kasamang anak ko daw. Ayan natin. Kaya yung dalawang barya. Sa'yo. Sabayan natin dalawa. Ayun, unahan lang guys. Bilis lang nila makuha. Bilis lang nila makuha. Swerte na ako ng 20. Yeah. Zero sa kanya. Ang bilis ng dalawa eh. Hindi nakakuha yung may kasamang bata eh. Ganda na guys ng sumikat na yung araw mga amigo. Ang oras natin is 5:20. Ayan isa. Maraming ganda. Kailangan natin i-zoom. Yan yung sikat ng araw mula dito sa Matnog Port. Dito sa may tawag doon, Bicol. Matnog Sorsogon pala guys, Bicol region. Ganda na. Ayan. Hindi pala umalis yung barko na to dahil may hinihintay pa siguro mga ilo-load. Grabe guys, ang ganda. Yan pa yung mga ibang barko. Kasi ito passenger.
guys, nakarating na kami ng Port of Alin. So mga 2 hours may higit yata sa biyahe. Ayan na. Ito na guys, nasa Alin Summer na kami. Dito pala ang pier. Maligta, dito pala ang pier. So yan yung part na yan ng Summer. Part na ng Summer area. Ganda ng view dito, no? Ganda ng view. Punta tayo dito sa may ano, para makita nila. Bakit na? Na. So, umalis kami doon ng almost 6 p.m. So, marami doon na. So, talagang itong mga, ito daw, nauna sa amin ito eh, kasi nagmamaya doon na rin. Medyo na-delay kasi nag-alis yung barko namin na sinakyan. So, yun sa wakas, nasa Port of Alin na kami, then mula dito naman. Sakay kami ulit ng bus, yung sinakyan namin mula Manila. Then biyahe naman kami ng almost ng araw pa mapunta sa Tacloban. So gabi o madaling araw na ako makarating sa Tacloban. Port of Alin. Sige. Mayapit na sana. Sana ako makarating din. Sana makahabol ako sa... May naghihintay sana sa Tacloban eh. Para sabay na lang kami pumunta dun sa Pasig City. Kasi doon ako unang pumunta. Dito balik na ako sa Tacloban. Then guys, sana maabutan ako kasi gusto ko sana paunahin sila para sumunod na lang ako kasi baka madaling araw baka makarating sa Tacloban. So hinihintay na nila doon. Medyo na dito kasi kami ng alis yung barko. So dapat kanina pa nandito na lang 3 p.m. So nakarating ng Port of Macau. Tapos matagal na alis yung barko. Dito sa side na ito mga amigo, may mga bangka dito. Hindi ko alam kung saan papunta yan. Pero may mga isla kasi banda rito. May mga isla. Siguro dyan papunta yung ano na to. Yung mga bangka na yan. Maliliit siya na. Passenger type din ng mga bangka. Yan o. Ganyan yung mga karga nila. So dito lang sa side na to. Daming ano dito. Ayan o. Galing o. Andito pa rin mga badyo guys o. Mga tatapuan naman dito lang ba sa bar mga cargo dito yung mga pasahero malaking bangka din yan siguro mga dalawa yung makina yan nakasakay na ako ng ganyan papuntang Bohol galing ng Leyte so mabibilis din yan minsan mabilis pa nga minsan sa barko yung mga ganyan mga ligay depende kung ilang makina yung meron. So ngayon, waiting na lang tayo mga amigo na ma-unload to or anong tawag, offload kasi kailangan mauna yung mga bus bago kami makalabas dito. Unahin mo na yung mga kargang mga bus na mga private vehicle. Yung isang barko pala dito nakadaon guys oh. Nalunod guys oh. Ano siya, na-imbalance na pumasok ng tubig dito sa passenger seat ng barko na to. Nagilid na siya di ba guys? Yan, sa Port of Alin to. Pinarangan nila ng ano para hindi tumagas, hindi kumalat yung oil niya. Itong barrier na to na parang floating barrier niya no. Para hindi tumagas. May mga oil na kasing nakalabas eh no. Galing sa makina ng barko. Passenger dito mga amigo, katulad doon ang sinakyan namin. Tapos lumubog siya. Yung bandang puwitan niya or bandang harap pa to, ayan o, pinasok na ng tubig. Ayan, tapos dito nakaangat pa. Awaway barko na to guys. So, isa
Port of Allen. Kaya siguro dili rin kami dahil nabawasan ng isang bumabiyahing barko. Yes, kailangan hintayin yung iba para sulit yung karga namin. Kaya siguro dili rin kami. Sa dito yung ibang pasahero sa taas. Yung pasahero dito. So ito yung lumubog oh. Yung kalahati niya nakalubog. Tapos dito mga balance, diba? Yung ibang oil nandito na oh. Meron na mga kalat-kalat dito. Ayan, nagre-rainbow ng tubig. Guys, nakalabas na kami ng Montenegro Lines na barko. Sinakyan namin. Ngayon naman, nakalimutan ko pa naman yung number ng bus. Talaga di ko tinandaan yung number kagabi. Hanapin na naman namin yung bus. Kalimutan ko yung number ng bus eh. Tingnan ko na lang yung mga kasabayan ko pasahero. May natatandaan din naman ako sa iba. Pero problema ko nakasakay na sila. Ito banda. Port of Allen na to guys. Oh. Nasa labas na kami. Andun na pala yung mga bus. Ang layo na lalakarin namin mga amigo. Para dito. Ayun o. Itong mga van na to. Pampasahero din yan. Door to door naman yung mga ganito paramihan. Pero medyo prices siya. Nasa mga 3,000 to 4,000 per head. Yan, mga van. Ang problema lang dito, masakit sa tuhod. Medyo masikip kasi yung distansya ng upuan niya. Unlike sa bus na medyo komportable. Guys, Montenegro pa din. Ano pala yun? Kanulas kasagan ng may nabagat yata. Sa Badsad, tapos sa may isang isla, sa Pural. Tapos parang hinila na lang para papunta dyan. Tapos may mga karga pang sasakyan sa ilalim mo. Yung iba siguro ng mga karga ng mga sasakyan, siguro pa uwi ng probinsya para maghabol. Kasi maraming piyesta lang yun sa probinsya. Nagliiti kapag May. Ayun na guys oh. Ano yung mga DLTV? DLTV kasi yung sinakyan ko, pero parang yung nasa una kami. Yung 114 yung bus number. Kasi oh, tip ko pala sa inyo sa mga umuwi ng probinsya para doon sa mga pauwi na nagbabas. Tandaan nyo lagi yung bus number nyo kasi tulad nito ang daming mga bus oh, na pareho DLTV rin. Dapat alam nyo yung bus number tulad nito 1114. Tandaan nyo yung number na yan kasi pag kababa nyo mahirapan kayo sumakay. Tulad dito, ito yung number ng bus na sinakyan namin. So dito ako kasi andito yung iba naming nakita ko sumakay dito eh. Iba yung mga kasabayan guys. Ayan, pwede na yata. Akit tayo. Ayan, ito na nga. Ayan na guys, bumalik na sila. Hindi na, tama yung nakita natin. Started. Baka pinanggal pa niya yung white extension. Traffic pa, traffic.
last stopover na namin. Itong lugar na ito malapit dito sa Manito. Unahan sa Manito Bridge. DLTV pa. So, wala nang antok-nantok na kami. So, malapit na rin ako. Nasa mga siguro 1 hour na lang. Tacloban na yung or almost 1 hour. Kasi sa Manito na yung dyan sa may banday. Yung mga may yung mga kasama ko. Ito na yung pinakahuling stopover dito sa bandang Samar. So yan pala yung sinakyan namin, 114. Yan, muntik ko, hindi ko kasi na-memorize kagabi. Kala ko makalimutan ko yung buti memorize ko yung ibang mga kasabayan ko sa bus. So ito, bandang Samar pa, medyo mana pa. Tapos dito. Kailangan ko na kumain nito pero malapit na rin ako sa bahay. Hindi na lang ako kumain.